thank you. Thank you very much. Thank you, Adi, Gerald. Open mic tayo. Thank you. Sino ba sasalang? Ay, gusto ko yan. Ang dami yung energy, hindi pa rin talaga ako. Grabe, at that age, dami yan. Bago sumala. Ayusin ko lang line up. Sasayaw kami. Sorry. Ano yung pagagawa sa TikTok? So kung pinag tayo. Yung kahinaan natin, TikTok. Oo nga. Pag 45 pataas, wala na. Nanonood na lang ng TikTok. Oo. Then later po sa group, sasayaw po. Game ba? Game. Tatola. Myself and I, me, myself and I, me, myself and I, me, myself and I, me, myself and I. Eh, may iwan na sa TikTok. Tangin lang, kareho lang din ginawa ang putang na. O, diba? O, di ba yung dulo, di ba? Maganda pa yung ginawa na una. At least nag-stay. Diba? Nag-stay sila sa dulo. Buti nga ganyan na lang mga Mark. Kay Chan. Di ba dati mag-call ka, mayroong... Oo, bubuhatin ka pa sa ano. Saka ano, tuwag ka ng guest. Dudumugin ka sa mall. Alam po sa paano naman ngayon pagkakanta ka sa mga mall show, kalahati o 75% ng kanta nagsiselfie ka sa mga... Mababa ka sa may papakiligin ka. Gusto mo, maggawa tayo mamaya, punta tayo sa food court. Punta tayo sa food court. Sa mall show. Mag-mall show tayo. Kasi mababa na yung retention ng tao. Oo. Yadaanan ka lang eh. Sa TikTok lang. Sa pag-TikTok, papaad na ako ng 2.5. GB and Sir Jake, sabay po kayo pagpasok. Kasi hindi kayo kilala si Sir. Ano ba ito mga server? Paglabas nyo, nag-aantay pa rin sila. Hindi, paglabas nila. Bakit siya? Uy, yung order ko! Baka prod stuff. Hindi naman kami magsa-stand up. Hindi. Ano lang to, kung interview ganyan, ang suggestion mo lang sino, malamang kasi walang magdidirect ka ng tanong sa inyo. So, ano yun na lang, sundot lang kayo anytime, sundot lang kayo anytime. Mag-ano rin kami, dadalhin nila namin sa inyo yung Okay, kog na. Para may maging formal pag dinala nyo. Kaya wala, basta ang goal ko is huwag yung masyadong formal. Walang manunod ng formal. Magpapaka-podcast na lang tayo. Parang gano'n. Parang sa press ko namin dati, seryoso kung sino mga tanong. So, seryoso tuloy yung mga sagot namin. Buti nun, hindi ko lang binasag ka agad yung sagot. Tara na, tayo na. Huwag ka na mag-ban. Ano yung mag-go, Sir GB? Pagkama lang ka talagang gold stop na. Prod stuff eh. Dito ba ito? Sabay po yung lalabas, Sir. Tapos ano na. Real life couple. Kami yung real life couple. Love team kami dito sa pelikula. Sa totoong buhay yan sa pelikula. Parang kasal mapasok sa reception. Pero may bulaklak din. Please welcome GB Labrador and James Carla, Mr. Pepe Herrera. Ayan na pala. Go ahead, Pepe. Gerald Napoles. Direct Marius Salva. We will begin ang ating unang tanong po. Ang gagaling po from Tito June at Lali from Abante. Hi, good morning. Good morning. Eto, nandito ako. Hindi mo kayo na-pressure. Unahin natin si Pepe. Si Pepe agad na dito. Sa ngayon po hindi pa naman. Wala pa naman po ako nararamdamang pressure. Mas looking forward po kasi proud po kami sa kaligayahan na pwedeng ibahagi ng pelikula. Lalo na po papanoorin siya without judgment. Si John Lloyd. Si John Lloyd. Ay, yan. Ingat. So, John Lloyd. Ingat, yes po. Siguro na laking tulong din nakakagaling lang natin sa MMFF na natat manood yung mga Pilipino ng mga local
musical movies. So ang intent sa akin is sana mag-grace ko yung comedy na ibinigay ko dito sa pelikula mo than kung tatangkilikin siya. Kasi alam ko tatangkilikin to dahil kailangan talaga natin ng comedy sa Pilipinas. So pass to you, Bea Alonso. Ito talaga, John Lloyd. Hindi naman ako tinawag. Hindi, kung ano. Pero, pwede ka sa mag-God, James. pero ano po, siguro po sa akin, ang dapat ma-pressure yung susunod sa amin. Kasi una nowhere to go but up, no? Hindi, pero ito ang maganda po dito kasi hindi ito katulad ng ibang comedy films. So, mas matapang to dahil doon pa lang sa tema. Proud kami dito sa pelikulang to dahil pinupush namin yung boundaries. Nas, parang ako yung may gawa ng pelikula. Yan, si Direk naman, Direk, yan. Yung mga sinasabi nila na maganda, hindi pa naman nila napapanood so ewan ko kung ano sinasabi nila. Pero ako hindi naman ako sure. Siguro dahil hindi ko naman inisip na ngayon ko lang malaman na first movie siya namin ba, 2025. Siguro dahil last year pa dapat to. Pero ngayon lang na-release. So hindi man siya sinasadya. Feeling ko magugustuhan naman siya ng mga tao na at least kung nagustuhan niyo yung mga gawa ko like Hold Up or ibang commercials, magugustuhan niyo yung pelikula na to. Hindi siya blasphemous. Gusto ko nang sabihin yun upfront, no? So, kwento lang ito sa isang tao. Laban sa sarili niya or sa paniniwala niya. Yung confusion niya sa mga paniniwala niya. Si Gerard, ang bongga, no? Next month daw, meron din kay Kim Molina, no? Ikaw magiging, BCS Star Viva. Wow! Yun, na-pressure tuloy ako. Kami ba yung susunod, James? So, nasa amin pressure. Thank you. In terms of sa pressure naman, ako personally hindi ko na iniisip. Isa lang ang masasabi ko dito sa pelikula ito, yung tatak ng comedy nito, parang pangarap ko hold up yung matatandaan mo. Ano talaga ito, pinagtuunan ng pansin ng the late Sherwin, yung nagsulat na kaibigan namin. So, ito yung uli niyang nasulat bago siya pass away. Yun nga, iniwasan na lang yung pressure. Lalo na kay Direk kasi, syempre, ang ganda ng reception ng tao doon sa pangarap ko hold up Pero wala na pressure kay Direk pa. Hindi, ngayon nagka-pressure since sinabi mo parang pangarap ko. Parang malaki ka. Hindi, yung sensibilities ng comedy is the same. Yung hold up kasi, wala kang matututunan dun puro kagaguhan lang talaga yun Pero ito, sinisigaw yung nagsulat talaga si Sir Wayne. Maraming life lessons na sa perspective ng writer na wala ako nun. So, yun. Ang bago dito yung comedy, pero yung mga lessons niya kay Sir Wayne natin. Next question po magagaling po from Ms. Ana Cerezo from ABS-CBN. Tell us about Sherwin. Yung process na start namin yung writing nitong 10 utos, or naisulat niya na ng buo. So pumasok ako around 2021, doon nag-start yung movies namin. Okay pa si Sherwin. And then sometime 2022 or 2023, sorry, hindi ko maalala exactly, na-diagnose siya ng lung cancer. Pero tinuloy pa rin namin, nag-edit pa rin kami ng draft. And then last year, nag-pass away na si Sherwin. Sayang lang nun, hindi niya naabutan yung premiere nito. Pero I know for a fact na magiging proud si Sherwin dito kung napanood niya. Kasi at tagal namin nag-collaborate for this since 2021 up to 2024. So 3 years namin siyang binibigyan talaga ng oras. Sana mapanood sa langit. Sa mga hindi din nakilala kay Sherwin, isa siya sa mga veteran comedy writers din ng ABS-CBN shows like Boy Believe It, Home Sweetie Home, eventually punta rin siya sa Happy Together. Nasa team siya ni Direk Bobot Ortiz ng mga writers. Isa sa mga magaling ng mga comedy writers talaga. And nakasama ko siya sa Boy Believe It as one of our head writers doon. So to have him write this movie, tapos kasama kami means a lot. Kasi nagsa-stand up comedy na rin si Sherwin. So talagang ang laki ng ambag niya sa comedy scene sa Pilipinas. Yan ang problema pag writer ka, hindi mo alam na ang dami na pala niya na ambag sa comedy ng Pilipinas. So sana kung susulat niyo ito about him, let everyone know kung gaano yung tulong niya sa comedy, and to have him be the writer of this movie means a lot to us comedians. Kasi gusto natin yung legacy niya talaga kumagal, makilala siya ng maraming tao, sundan siya ng maraming writers at comedians sa Pilipinas. From TV5 Entertainment, please welcome Sir Von Belinario. May fear ba or alinlangan? Kasi ang sensitive na ng mga tao when it comes to comedy.
Tapos ito parang may religious aspect. How do you handle the reaction na maaaring makuha from public? Number one, yung movie, feeling ko hindi naman siya offensive. Sensitive maybe for some, pero ultimately, I don't think offensive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kami pinagtatawa ng religion or paniniwala. Again, it's just a story of one person na si Josh, na parang may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? Yung movie, tsaka yung teaser at trailer, dumaan naman ito sa sa streaming ng MTRCB. And alam naman natin kung gaano ka-higpit ngayon ng MTRCB sa mga sensitive topics like religion. So the fact na pinayagin ito, wala kami na-edit out sa amin, okay naman sa kanila. And alam natin na ako, Catholic ako, and yung mga nanood man Catholic, yung mga nag-stream. Wala naman sila naging problem. Ano yung dalawang utos na sinusunod nyo para sa mga sarili niyo? Baka mas madaling sagutin yung hindi sinusunod. Pwede rin. Kasi sinusunod eh. Ang hirap pagyabang ng sinusunod. Sinusubukan sunodin. Sinusubukan sunodin. Of course, yung Ito, yung honor your mother. Hindi mo pala kabisado? Hindi. Kaya nga ako yung subject dito eh. Tapos, ano ba? Hindi ko rin kabisado talaga eh, sa totoo lang. May kode ko ako eh. Huwag kang makikiapid yung mga ganyan. Yan ba yung sinusubukan mo? Sinusubukan. Sinusubukan mo? Araw-araw. Labagin? Siyempre, thou shalt not kill. Matik perfect ako dun. Hoy, teka, natutunan ko nung high school, ang pag-judge daw, nilalabag mo yung thou shall not kill. Kasi buhay yun. Buhay. Saka thou shall not lie. Kasi paglabas mo na siyak, sinasabi mo naligo ka eh. So, X na yung thou shall not kill, no? Thou shall not kill, hindi na. Hindi ko pala na ano yun. Kailan mo, kailan ka umamin? Ito ako seryosa. Pero yung thou shall not kill, sino makakapagpatunay na para sa tao lang yan? Paano pag napatay ng langga? Itis, di ba? Itis. Siguro sa akin, thou shall not steal. Kasi para sa aming stand-up comedians, yan yung batas namin, bawal kumopya ng ibang jokes. Saka, yun, thou shall not lie. Kaya paglabas na siya, mag-joke mo. Thou shall not lie. Ako dun sa una, thou shall not have any other God other than our God. Mga kapatid, narito po ang... Hindi, nag-announcer to sa misa, saka nag-ano dito. Commentator. O, pakita mo ng mga boses mo sa choir. May boses ba? Oo, di ba? Choir ako! Hindi, commentate. Nag-ano po ako sa simbahan, kaya talagang kabisado ko yung yan. Commandments na yan. Pangalawa, yung thou shall not skip another commandment. Kaya mo, wala naman din yun eh. Yung thou shall not steal your neighbor's Thou shall not. Pobet. Thou shall not steal your neighbor's wife. Yan. Minute ako ng mic ko. Kasi, alam niyo mga brothers and sisters, kaya nga ginawa ni Jesus nung lumabas si Jesus sa New Testament, dalawa na lang ang testament natin, mga kapatid. Ito yung thou shall love. Thou shall love. Ayun, yung parang don't do unto others. The golden rule. Basta ganun. Dalawa na lang. Tsaka thou shall not something. Yan. Napakalino. Basta dalawa na lang yun. Tungkol na lang sa pagmamahal ng kapwa-tao at pagmamahal sa sarili. Everything else will follow. Yes. Ganda nun, no? Ako siguro, karamihan naman dito, tinatry natin lahat na sundan, Pero yun nga, gaya ng konsepto ng pelikula, wala naman tamang perfecto. Pero siguro kung may dalawa na hindi ko susuwayin talaga is yung thou shall not kill, of course. Yung thou shall not have no other gods before me. Last question na lang. Agree kami sa sinabi ni Pepe na ang galing-galing ni James sa JP Labrador. Pwedeng magpakilala pa kayo tungkol sa inyong sarili kasi parang kayo mga bagong George Sobiot at James Santos. James. Well! So, si George Javier. Si George. Well, nasa may belt bag ko. Well, nag-start kami as stand-up comedians talaga. Ako, 2008. Pero sir, si JP, nagkasama na kami sa TV noong 20... John and Martian. Dito ko siya sa John and Martian. Tapos,
hindi ko pa alam na stand-up comedian siya. Pero, drawn na ako sa kanya dahil feeling ko nakakatawa siya, hindi pa siya nagsasalita. Tapos yung mga hirit niya, parang feeling ko isang genius ang hihirit. Kinuha niya yung may pusa na taxidermy, nakakatakot na naka-preserve ng pusa. Tapos ginamit niyang pang-ate. It turns out, nandun siya sa border, which is a very special place. Pero that is a compliment that I will cherish. Kasi magaling to mga to, Rock of Ages pa lang alam nyo na meron talaga. Teatro kasi, ibang klase yung atake nila sa pag-arte, ganyan. And yung kung paano nila gampanan yung role, ibang klase. Masyado namin pinito si JB. Si James naman. Sino ka ba, James? Ako naman po yung may... Siya lumagpas lang. Kung ako border. Then nakilala ko si James sa common friend namin. Sobrang nakakatawa raw si James, pero hindi ko pa siya kilala. Pero nung napanood namin siya ni Marius, well, inimbitahan ako ni Marius sa The Very Best of Comedy Manila. Siya yung last. Tapos sinasabi nila rin, ayaw nila talagang sumunod kay James. Gusto nila si James yung last. It turns out, bukod sa napakagaling niya, grabe yung energy. Sobrang taas, kaya kailangan niyo siyang panoorin talaga. Tsaka po sa lahat ng pelikula, nandun na po kami ni JB Labrador. Kasi bago po ipalabas yung pelikula, may MTRCB. Oo nga. Ando kami. So, nasa Avengers din po kami. Okay, po tayo sa ating next question from Philippine star is Dahlia Carvajal. For Gigi and James, nakakaaliw kayo para may the next Jokoy. So what do you think of Jokoy's success? Or do you intend to follow his path? Ano daw? We will always celebrate Jokoy's success as he always represents the Filipino culture. Kung anong ginagawa ng Comedy Manila sa pag-promote ng stand-up, ang laking tulong ni Jokoy kasi tinaas niya yung awareness ng Filipino sa stand-up. Baka nasabi ako eh. Hindi, sana lang kay Jokoy. Kung nanonood ka man, Jokoy, no? Dito yata nanonood si Jokoy. Dito nanonood si Jokoy sa camera nito. Sana mag-deep dive ka pa sa experience ng mga Pinoy. Yes. Kasi ang experience si Jokoy is more of film experience. Ang Pilipino ay hindi lang para sa mga accents, hindi lang kami adobo. Yan. Mas marami pang, mas malalim pa ang Pilipino para sa iyo. Kaya sa mga gustong makaranas ng ganitong klase ng stand-up comedy, manood po kayo ng mga local comedians ng Comedy Manila. Diyan kayo mas makaka-relate. Kasi yung mga rice na ganito lang klase, yung mga lumang-luma na yan. Oo, naka-rice cooker. Nag-rice cooker na tayo. Oo, nag-rice cooker na. Parang yung kunyari, mga hinaing natin sa gobyerno, na wala naman kaming ganung hinaing, ha? Yung ibang comedians. Yung mga klaseng ganun, mas makaka-relate po kayo kapag nanood po kayo. Kasi yun talaga yung problema ng Pilipinas na itinatakin ng mga katulad ninyo na nakakaranas din ng problema. Mas makaka-relate po kayo. Yun lang po. Thank you very much. Thank you. Salamat po, Miss Dali. Miss Dali, idol na idol ko po kayo. Thank you guys. January 29, 10 utos kay Josh ang pagbabalik tambalan. Di ba? Pepe Herrera at Gerald Bacoles. Wala active. Kasama ang batinong direktor. Nagpamarapong hold-up. Makista ng Pax. Ang gusto ko lang sabihin, bukod sa nagkaroon kayo ng patikim ng kung ano ang gano'ng kasaya at gano'ng ka-truthful yung pelikula. Kasi honest na yung opinion natin dito. So sana po masupportahan nyo kami, makanood din kayo. Especially pag nakanood kayo, malalaman nyo kung anong klaseng pelikula at tama na panoorin siya. Kasi eto, naniniwala ako dito, word of mouth. Makakatulong ang word of mouth dahil sigurado maganda yung pelikula. At isa sa, hindi ko alam kung napansin ng cast at ni Direk, nakakatuwa itong pelikula ito dahil ito ang Pitomia. Nakagaling lang natin sa isang Himalaya. Ito ang Pitomia na pag-crossover ng live performers into movie. Kami po galing ng actor, sila po ay stand-up comedians. So, ibig sabihin, nagta-transition, nagka-crossover na lahat. Nakaka-proud lang dahil
magandang i-showcase at malaman ng buong Pilipinas na hindi tayo nakapahod sa isang uri ng talento. Malawak po. Maraming talented na Pinoy. Sikat po tayo sa ibang bansa. Thank you. In short, kakaibang Gerald na po. Yes. Pinaghirapan po. Bumalik sa template. Ayan, 10 utos kay Josh, simulat ni Sherwin Buenvenida. So, huling pelikula po niya ito before siya sumalangit. Panood tayo sa January 29. Kasama din namin, nasa ito discuss, no? Ang dami nating talented. Kasama ni GB at ni James si Albi Casino na I think first comedy niya to. Oo, naman nakakatawa. Kasama din natin si Bobot Ortiz, Irma Adlawan, Ashley Rivera, Debbie Garcia, tapos andito din Expectables Time, pamilya kayo, tsaka may mga iba-iba pang mga cameo ng mga, hindi na isos ko rin, mga cameo ng mga Piolo po, John Lloyd. So yun, panoorin po natin. Hindi ko siya i-ano as comedy lang, this is a drama comedy. So kung hindi siya yung style mo ng comedy, hindi ka matawa, okay lang kasi may matutunan ka pa rin, no? Drama pa rin siya. At kung hindi ka naman makarelate sa drama, okay lang, pwede kang matawa as comedy siya. So hindi siya puro ulaguhan lang, may ano siya. Maganda siya, maganda yung sulat ni Shirley. Layon sa katatawanan. Maraming salamat. Please, bumabalik sa template pag-uusap.